Bata pa lang, sinasabi na lagi ng lola ko na napaka-active ng guardian angel ko. Lapitin kasi ako ng disgrasya noong bata. Nahulog na ako sa hagdan, nabulunan, muntikan na ring malunod. Pero lahat ng yon nalagpasan ko na may minimal injuries or as in wala talaga. Kaya habang lumalaki ako talagang natuto na akong magdasal. Nagpapasalamat lagi ako sa Diyos kasi pinapahintulutan niya ang guardian angel ko na iligtas ako. Kasi totoo napansin ko na talaga na takaw disgrasya ako. Ito yung pinaka mga tumatak talaga sa akin. Para akong nasa scene ng Final Destination. Third year high school ako nito. May nirush akong project nung gabi kaya lutang na lutang ako kinabukasan. Yung bahay namin malapit lang sa school. Mga 10 minuto na lakad. Kahit kulang ako sa tulog, pumasok pa rin ako ng maaga. Dahil Monday at section namin ang nakatoka sa flag ceremony. Medyo madilim pa noon. Kukunti pa lang ang mga tao sa daan. Kaya doon ako dumaan sa part ng kalsada na maliwanag dahil sa mga street lights. Huling liko ko na nang maraanan ko yung ginagawang building. May andamyo pa nga. Tapos napansin kong natanggal ang sintas ng sapatos ko. Pagkayuko ko para itali, nakarinig ako ng boses. "Hoy Richard, dun mo na yan itali sa school." Ako si Richard. Pero walang taong malapit sa akin noon. Yung boses din kasi parang nasa kulob na lugar. Tapos nakatutok sa dalawang tenga ko. Napatayo tuloy ako. Lumingon-lingon ako sa paligid. Pero wala talagang malapit na tao sa akin. Kaya yumuko ako ulit para magsintas. At may 3 magkakasabay na nangyari. Una, may narinig na naman akong boses. Richard naman Ikalawa, may nanulak sa akin na dahilan para mapasubsob ako sa semento. At ikatlo, may malakas na tunog akong narinig at yumanig ang lupa. Pagkatapos nun, may mga narinig akong sumigaw. May nagtayo na rin sa akin. May edad ng babae ang umiiyak na lumapit sa akin na paulit-ulit akong tinatanong kung okay lang ako. Siyempre, gulat na gulat ako noon kaya hindi ako makapagsalita agad. Tapos napatingin ako sa pwesto kung saan ako nakatayo at nagsisintas ilang segundo pa lang ang nakararaan. Andun na yung dahilan ng narinig kong malakas na tunog at pagyanig ng lupa. Yung signage, yung parang maliit na billboard. Nanghina ako noon kaya napahawak ako sa may edad ng lalaking nagtayo sa akin. Tapos umiyak ako. Kasi kung hindi ako naitulak, pisat na sana ako. Inuwi nila ako sa bahay noon. Yung ibang nakiusyoso, nag-report sa pulis at pinapatawag yung kontraktor ng building. Kasi kahapon pa pala nireklamo sa barangay yung signage. Kasi tinanggal lang nila at inilagay doon sa andamyo. Delikado talaga. Pag uwi ko sa bahay, uminom lang ako ng tubig saka ako pinatahan si Lola. Kasi kunento sa kanya ng mga naghatid sa akin yung nangyari. Pagkaalis ng mga naghatid sa akin, nagulat na naman ako kasi napasigaw si Lola. Sabay backhug sa akin. Tanong ako ng tanong sa kanya nun kung anong nangyayari. Pero imbis na sagutin, pinatanggal ni Lola ang polo ko. Nahilo na naman ako sa nakita. Yung likod kasi ng polo ko, may bakat ng kamay. Imagine niyo na lang to. Yung kamay naglaro muna ng uling bago niya ihawak sa polo ko. At hindi lang basta kamay, malaking kamay. Halos masakop yung buong likod ng polo. Nagdasal kami nun ni Lola. Umiiyak siya. At umiiyak din ako kasi habang nagdadasal, naalala ko yung boses at naisip ko agad na yun yung guardian angel ko. Tapos narinig ko na naman siya.
pa nga eh. Ma-attitude. Tigas kasi ng ulo mo eh. At dahil hindi ako nagpapatalo, malakas akong sumagot. Pasensya ka na ah. Si Lola naman bigla akong kinurot tapos binatukan. Wag daw na akong makipagtalo. Magpasalamat na lang daw ako. Kasi yung iba hindi ganun. Hanggang bulong lang ng mga babala na ang labas sa mga tao gut feeling. Kaya yun, nagpasalamat na ako sa Diyos at sa Kanya. Kasi totoo eh. At nang maging aware na ako dun, normal na sa akin na makarinig ng boses na nagbababala sa akin. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na akong nailigtas. Pero itong mga susunod, ilan to sa mga hindi ko rin makakalimutan. First year college na ako at sa Maynila ako nag-aral. Linggo-linggo kung umuwi ako kasi Bulacan lang naman kami. Pero isang beses napilit ako ng mga kasama ko sa boarding house na wag umuwi at sumama sa kanila sa May Laguna para mag-swimming. Kaya sumama ako. Pero syempre tumawag muna ako kay Lola at nagpaalam at sinabi ko kung saan kami gagala. At pumayag naman siya. Okay naman. Nagbangka kami para makapunta doon sa hindi mabatong parte ng ilog o lawa. May bato pa rin naman doon sa pinagdalhan sa amin pero yung bato, isang malaking tipak na lang na ginagawang diving spot. Kaya nagsiakyatan kami doon. Nung ako na yung pangalawa sa tatalon, narinig ko na naman yung boses. Magpahuli ka. Pero imbes na ako lang ang aalis sa pila, hinila ko na rin yung nasa harapan ko, si Jeric. Hindi ko siya gaanong ka-close pero kakwarto ko siya. Hindi ko lang maatim na baka may mangyaring masama sa kanya. Tanong siya ng tanong sa akin kung bakit pero sinabi ko mamaya na. At ayun, umalis na talaga kami sa pila. Bumaba na lang kami dun sa malaking tipak ng bato at naglangoy na ng normal sa may tubig. Pero hindi pa man kami nagtatagal sa tubig, nagsigawan na. Siyempre, napalingon kami ni Jeric. Nagtutulakan na yung mga nasa taas. Ibang grupo kasi sila. Mas matatanda din sa amin. Nag-iiyakan na yung mga kasama naming mga babae na nauna ng tumalon. May kumusyon na rin kasi sa tubig. Tapos, nakita na namin ni Jeric yung pula. At doon na namin nalaman na yung kasunod ko sana sa pila, itinulak naman ng kasunod niya. Nasenglot na. Kaya umumpog siya sa bato kasi hindi siya nakatalon ng maayos. Napatingin sa akin nun si Jeric, nanlalaki ang mga mata niya. Kasi alam kong alam niya na kung hindi kami umalis nun sa pila, damay kami sa nangyari. Ang naging balita ko, naging okay naman yung naumpog. Kinailangan lang tahiin yung sa may ulo niya. Eto naman, nakifesta ako kasama si Lola sa pinsan niya. Parang instant family reunion na rin nila yun. Sumama lang talaga ako noon para may kasama si Lola. Hindi ko naman kasi talaga kilala yung mga nandun kahit kamag-anak sila. Kwentuhan muna tapos ako naman nasa tabi lang ni Lola. Tapos yung isang pinsan niya, may dalang malaking tray paglipas ng ilang minuto. Andun na yung kanin at mga ulam na ilang putahe. Sabi pa nung matanda, para kila Elyang to, magsandok na kayo ng inyo. Si Elyang si Lola. Ayun, nagsitayuan na sila. Nilapag naman dun sa mesita yung mga pagkain namin ni Lola. Si Lola naman sabi niya mauna na akong kumain. Kasi nga sa biyahe kumain siya ng itlog at tinapay. Medyo busog pa raw siya. Kaya kumuha na ako ng pinggan. Nung kubyertos na yung kukunin ko, napansin ko na yung mga natirang kamag-anak nakatingin sa akin. As in titig na titig. Na-conscious tuloy ako tapos bigla na lang tuming yung tenga ko. Nailapag ko tuloy yung pinggan na hawak ko. Huwag kayong kakain. Umalis na kayo. Kaiba sa bulong ng angel ko sa mga nakaraang pagbababala niya. Sa pagkakataong yun, may diin ang bawat salita at para ding galit siya.
Natakot na ako noon. Nanginginig na ako bigla. Mabuti at napansin agad yun ni Lola kasi hinaplos niya ako sa buhok at tinanong agad kung anong problema. Pero bigla na lang nahirapan akong huminga. Parang may sumasakal sa akin. Kaya nataranta na nun si Lola. Hindi ko na alam kung anong nangyari basta nung umokay na ang pakiramdam ko, nasa ospital na kami. Si Lola nagdarasal habang hawak ang mga kamay ko. Ang kwento niya, pagdating sa ospital, ang baba ng oxygen level ko. Tapos kunento ko na sa kanya yung nangyari. Pagkatapos humigpit ang hawak ni Lola sa kamay ko tapos naiyak siya. Kasi naisip niya na agad yung dahilan kung bakit ginawa sa akin yon ng guardian angel ko. Meron kasing lupa na pinamana sa tatay ni Lola. Ang nagpamana ay yung lolo ni Lola. At bilang nag-iisang anak ang Lola, sa kanya yun napunta. Maliit lang naman yung lupa. Isang bahay lang ang mapapatayo doon. Bahay na may sukat na 8x8. Pero nasa tabi kasi ng terminal yon. Isa yun sa pinakadahilan kung bakit nag-abroad noon ng mama ko. Kasi ang gusto niya, magnegosyo doon. Kaso nung nakaipon na ang mama, nagkasakit siya. Hanggang sa igupo siya ng sakit niya. Galit na galit ako nung nalaman ko na sa tingin ng Lola, sinabayan ng kulam ang sakit ni mama. Kasi napakabilis na namatay siya. Nanilaw siya agad. Sa trabaho ni mama sa ibang bansa, every 3 months ang medical nila at napakahigpit ng mga doktor doon. Ang hiling ng mama mo sa Diyos noon, bantayan kang mabuti at ingatan ka. Tinupad naman yun ng Diyos. Diba, sinasabi ko sa'yo, napaka-active ng guardian angel mo. Totoo naman yun, apo, diba? Napatunayan mo na. Hindi naman lahat ay ganyan ang anghel eh. Sabi sa akin ni Lola. Ang hinala namin ni Lola, may nilagay yung mga kamag-anak niya sa pagkain kaya sinandukan na nila kami. Kasi yung lupa, nakapangalan yun kay Lola. Mother title. Kung pareho kaming mawawala ni Lola, mapupunta yung lupa sa mga pinsan niya. Kaya ang ginawa ni Lola, binenta niya na yung lupa dun sa nag-uupa sa kanya. Pumayag siya na kalahati na muna ang ibabayad at yung matitira hulugan. Binenta na rin niya yung bahay at lupa kung saan kami nakatira. Tapos lumipat na kaming dalawa. Nang tuluyan na kaming makalayo, tinawagan niya yung pinsan niya at sinabi niya na alam niya ang tungkol sa masamang plano nila sa amin noong fiesta. Ipinahabol niya rin na naibenta niya na yung lupa. Mula nun, hindi na kami nakarinig ng kahit anuman mula sa kanila.